mamaya. Sa Old Testament po Old muna Testament. tayo. Ano po, pupunta rin. Di sa New Testament din po, ito po, basahin natin yung... Hindi, yung Old Testament muna, basahin mo muna. babasahin ko. Basahin din po natin sa Bagong Tipan po yung Juan. Okay po. Chapter 4. Diyan. Yan po, no, para po ano po kayo, makabasa din po kayo. Chapter Sa Juan 4, Talabin ako, hindi na maganda yung opo, malabo pa rin. Anong verse lahat? 23 to 24. Tapos Isaiah 42, 157. 157 ako. Sa left side. 157. sige po, bago natin basahin yung Bagong Tipan, Page 157. chapter 4, 23 to 24, basahin ko po muna yung sa Isaiah 42, 8 to 9. Okay, ito po ang sabi ng Panginoong Diyos, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. At ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari at ang mga bagong bagay ay ipinahayag ko. Bago lumitaw ay sinasaysay ko sa inyo. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kapurihan niya mula sa wakas ng lupa. Kayong nagsisibaba sa dagat at ang buong nariyan, ang mga pulo at ang mga nananahan doon. Sa ano po, Juan 4, nakita nyo po, chapter 4, 23 to 24. Ano pong sabi, mga kapatid? Meron pong nakakita po. Subalit, dumarating na ang panahon Tama. at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Tama po. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Tama po. Ang Diyos ay Espiritu Tama. at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yan, purihin po ang Diyos, no, sa kanyang mga salita. Sino pong gustong pagpalain po sa buong 2025? Amen! Tayo! Ako po, no? Yes, ako rin po, syempre, no? Lahat po tayo. Sige, para i-bless tayo, mga kapatid, no? Kailangan po ay masunod po natin yung sinasabi po ng salita ng Diyos, no? Napakahalaga po. So, ang Diyos po ay nangangako, no, na tuwing may bago ay umasa tayong may babaguhin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yan po, no? Kasi ang Diyos po ay Diyos ng pagbabago, no? Yung po ang totoo. Ang lang po, ang nakakatuwa po, ganito po, meron pong salitang Hebrew sa bagong taon, no? Ang pangalan po ay Rosh Hashanah. Yung pong salitang yon ay galing sa Biblia, no? Bagong taon ibig sabihin. Kaya lang po sa Biblia po, ang bansang Israel, kapag sila ay nagdiriwang ng New Year, hindi January, no? Sa Chinese, February, o January o February. Sa Israel po, September, ang bagong taon sa kanila, no? September po. At ang tawag nila ay Rosh Hashanah. Yung salitang yon, kung atin pong uungkatin, galing po yun sa salita na ang ibig sabihin po ay Shana, na ang ibig sabihin po ay number 2, no? Baka nag-iisip kayo, anong kinalaman ng bagong taon sa number 2? Kasi po, may isang rabbi, ang sabi niya, isang mangangaral din ng Biblia, no? Sabi niya na ang number 2 ay simbolo ng duplication. Ibig sabihin po, parang ang bagong taon ay parang hindi bago kasi mauulit lang yung number 1, no? Di po ba gano'n, no? Parang ang bago sa atin ay nauulit lang yung panahon, no? Kumbaga po, halimbawa po, 2024, di ba nung nakaraan taon, ngayon 2025, nabago lang yung numero. Pero yung panahon, ganun pa rin, no? Pupunta pa rin tayo sa tag-init. Sa mga bansa naman na nasa kanluran, ganun na naman, no? Same weather, The same, same no? ano. Oh, the same weather, paulit-ulit lang. Kaya lang, ito po yung maganda Taon sa... na nababago. Oh, pero ang numero ang nababago, pero ang tanong, ang salita pala sa Biblia, no, may kahulugan din, no? Hindi porke na-duplicate at babalik lang tayo sa uno, hindi porke hindi porke naulit lang ang isang pagkakataon o ang panahon ay walang nabago, no? Ang ibig sabihin din kasi ng salitang Rosh Hashanah ay may babaguhin. Yung po, no? May babaguhin, no? Bagamat ang panahon natin ay paulit-ulit lang, pero hindi po ibig sabihin noon ay walang babaguhin ang Diyos, no? May babaguhin siya. Kaya po eto, no, maganda kasi mababasa niyo sa Biblia ang sabi ng Diyos, ako ang Panginoon yung Diyos, siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibinibigay sa iba. So kung titingnan nyo po, dito sa mundo, pwedeng mayroon tayong ginagawa
na hindi natin namamalayan na paulit-ulit lang din, no? Kumbaga po, ang buhay natin ay may nakasanayan lang tayong pamumuhay, paulit-ulit lang 'yon. Ganon. Pero ang sabi ng Diyos, ang pangako niya ito, ang mga dating bagay ay nangyayari na at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko. 'Di ba may sinabi ang Diyos na pagbabago, mayroon siyang gagawing pagbabago, no? Ang problema lang po kung ang tao ba ay handang tumanggap sa Diyos ng pagbabago. No, yun, doon lang darating yung pagbabago kung handa tayong tumanggap ng pagbabago. Yun po yun no? Kasi ang tao po likas sa atin na mahirap mabago Likas po yun kalikasan natin na mahirap tayong mabago, no? So, sanay tayo sa bagay na nakasanayan na. Pero mahirap para sa ating mabago kasi ugali natin yun Pero mga kapatid, yun lang ang paraan, no? Kailangan ma-break, no? Yung tinatawag na comfort tayo sa isang bagay. Kasi ang blessing, hindi yan dumarating kapag nasa comfort lang tayo, no? Ang pagpapala po ng Diyos, dumarating yan kung handa tayong tumanggap. Yun po yun, Kung handa nating i-break yung isang bagay na nakasanayan natin at handa tayong tumanggap ng mga bagong bagay. Ganun po yun, Kaya mga kapatid ito, kung ang ating buhay ay kung yung buhay natin sa 2024, gagawin pa rin natin sa 2025, wala tayong nabago. Yun po yun, The same routine, walang biyaya. No? Pero kung handa tayo sa gagawin ng Diyos na challenge at biyaya na pwede niyang ibigay sa atin, tatanggapin natin yung talatang to. Ang sabi ng Diyos, ang mga dating bagay nangyari na yan. Pero sabi ng Diyos, narito, yung mga bago, ipinahahayag ko sa inyo. So may bagong ibibigay ang Diyos sa atin ngayong taon na to, no? Ang tanong lang, handa ba tayong tumanggap? No? Bukas ba yung ating kamay, no, natanggapin sa Diyos yung kanyang pagpapala? Ito, mga kapatid, mayroong sinabi ang Diyos na wag sanang ikasakit natin, kahit tayo po ay protestante man, born again o Roman Catholic, lahat naman ng relihiyon pwedeng patamaan ng Diyos pag ang pinag-uusapan salita niya, Sabi ng Bible, pansinin niyo po ang sabi niya, hindi ko binibigay ang aking kaluwalhatian sa iba o sa larawang inanyuan. Ito, Diyos ang nagsabi nito, Ito mga kapatid, ang Diyos, nakikita niya na ang sakit ng mga tao, kapag mayroon siyang ibinigay na milagro, doon lang tayo nakatingin sa milagro na yon. Naiintindihan niyo po, Doon sa milagro lang na nangyari, Paulit-ulit ang tao na ganon. Halimbawa po, naalala niyo po sa Biblia, mababasa niyo po sa aklat ng mga bilang, Kasi wala tayong lumang tipan, sorry po, Ito meron ako dala sa lumang tipan, sa chapter 21 ng mga bilang, isasabihin ko na lang po sa inyo. Di ba sa Biblia po ganito, sa Israel, nung dumating yung panahon na nagreklamo sila kay Moises, di ba naalala niyo po sa kwento ng Biblia, sa istorya ng Bible na ang bansang Israel, di ba, inilabas ni Moises. So, kasi ang gusto ng Diyos, ilabas yung bayang Israel mula sa pagkaalipin. Dinala sila sa disyerto. Ang nangyari ganito, binigay na ng Diyos lahat Ibinigay niya yung tinapay na kailangan ng Israel. Sabi ng mga Israelita, kailangan namin ng karne. Nagpadala ang Diyos ng mga ibon. Ganyan, So, nandoon yung biyaya ng Diyos. Kaya lang puro reklamo sila. Kaya ang Diyos nagagalit, Kaya ang nangyayari, pinadadalan sila ng salot. Ganon na nangyayari. So, yung isa sa mga salot na ipinadala ng Diyos sa Israel, ahas. Sila'y nagrereklamo. Sabi ni Moises, Panginoon, ano ba tong bayan na to na inilabas ko sa Ehipto? Yung bayan niyo po, puro reklamo, ako'y nahihirapan na. Sabi ni Moises, hirap na ako sa kakareklamo ng bayan niyo. Nagagalit ang Diyos tuloy kasi pag si Moises may sama ng loob, lingkod niya yun Nagagalit ang Diyos, nagpapadala siya ng salot. Sinalot niya ang Israel nung nasa disyerto sila. Naglitawan yung mga ahas, mga ulupong. Lahat ng natuklaw, nagkakandamatay. So, ang nangyari, sabi nila kay Moises, Moises, iligtas mo kami. Maraming ahas, pinapatay kaming lahat. Tapos, ngayon, si Moises nagdasal na. Sabi niya, Panginoon, yung bayan niyo po nasasalot na. Ano pong dapat kong gawin? Patawarin niyo na po sila. Sabi naman ni Moises. Ang sabi ng Diyos, ganito, gumawa ka ng ahas na gawa sa bronze, Ilagay mo siya sa isang mataas na parang poste, So, itaas mo 'yon, sino yung titingin doon gagaling, sabi ng Diyos. So, ginawa ni Moises, Gumawa siya ng bronze na ahas, itinaas niya sa isang
parang malaking tagda, no? Parang ganoon po, no? Inilagay niya roon. O sabi ni Moises, yung titingin dito, gagaling. So lahat ng natuklaw, pag tumingin, gumaling. Alam niyo po sa Bible, simbolo yon. Di ba ginamit yun ni Jesus, yung nangyari kay Moises, nung may kausap ang Panginoon natin na isang relihiyoso na si Nicodemo na ang sabi, Panginoon, ikaw ay propeta galing sa Diyos eh. Kinikilala ka namin. Di ba sabi doon ng Panginoong Jesucristo, kailangan kang ma-born again. Di ba sinabi niya yun doon? Sa John 3, sa Juan 3, mababasa niyo po no, sa Bible. Ngayon, may mapapansin kayo, may sinabi ang Panginoon doon kung paano ang ahas itinaas ni Moises, ganun din ako itataas. Sabi ng Panginoon, no, ako'y itataas. Yung pala, yung ahas na itinaas ni Moises, ay hindi pala literal na ahas, kundi kaya inutos ng Diyos yun kasi sumisimbolo pala yon sa mangyayari na ang ating Panginoon, di ba, nang siya'y pinatay, siya inilagay din sa puno, o di ba? At ang sabi ng Biblia, ang sasampalataya sa kanya ay mabubuhay. Tama ho ba? So simbolo pala yung ahas, no? Hindi siya literal, kundi yung ahas kasi kung bakit nagamit yun, siguro may nagtatanong, Pastor, bakit ginamit ang Bible ang ahas? Kasi ang ahas, doon tayo nagkasala. Tama ho ba mga kapatid? Di ba dahil sa ahas, kaya tayo nagkasala. Pero ang ahas tuloy ay sumisimbolo ng pagkakasala. Di ba mga kapatid, napansin nyo na ang Panginoon nasa lupa? Di ba sabi ng Bible, mayroong talata sa Isaiah, nakalagay po doon na ang kasalanan ng sangkatauhan ay inilagay sa Kanya. Tama ho ba? Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo, siya ay kordero ng Diyos, no? Pero yung kasalanan natin, dinala niya. Amen po ba mga kapatid? Di ba dinala niya? Kaya po, kung mapapansin nyo, ahas ang ginamit kasi as if parang ang Panginoon natin, yung kasalanan natin, dinala niya. Kaya parang nagmukha siyang ahas. Yun po yun, di ba? Kasi ang isang tao na nananagot sa kasalanan ng iba ay nagkasala. Ganun mga kapatid. Halimbawa si ate, yung kasalanan niya, akong sasagot. Sino bang ikukulong? Ikaw. Mga kapatid, no? Pag inako ko yung kasalanan ni ate, sino po? Sino po? May kasalanan din ako, tama? Ganun ang ginawa ng Panginoon natin sa atin eh. Wala siyang kasalanan, isa siyang banal na tao, siya ang ating Panginoon, inako niya ang ating karumihan at kasamaan. Tama ho ba? Na hindi ka naman din deserving, pero ginawa niya yon dahil mahal ka ng Diyos, di ba? Para yung ginawa niya sa iyo, sampalatayanan mo para ikaw ay maligtas. Di ba mga kapatid? No? So, yung ahas, may positibo rin pala, no? Kasi yung ahas, na ay doon inako ng Panginoon, no? Yung kaahasan natin, dinala niya. Kaya sabi ng Bible sa atin ay kung paano yung ahas, di ba? Itinaas ni Moises, ganon din itataas ang anak ng tao upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya. Kaya ano po, no? Ang nakaka-gimbal dito, no? Ang Israel, mga kapatid, tingnan niyo po ang nangyari sa Israel, di ba? Yung ahas na yon, tinago nila, ate. Tinago nila at sinasamba nila hanggang ilang daang taon nilang ginagawa. Ganun na nangyari, no? Kaya kaya po sa Bible, kung titingnan niyo, no, nakita ng Diyos na hindi naintindihan ng Israel yung kahulugan, no, kung bakit yung imahe na yon ay nagpagaling sa kanila, no? Hindi nila naintindihan na spiritual pala yung sinasabi ng Biblia doon. Kaya tingnan niyo po, no, basahin ko po yung Aklat ng Mga Hari. Pansinin niyo mga kapatid yung ikalawang hari, no? Sa chapter 18, ito ang sabi ng verse 3. Sabi rito, siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. May isang hari sa Israel na ang Diyos ang nagluklok, no? At ang sabi rito, ginawa niya ang lahat ayon sa ginawa ng kanyang amang si David. Kanyang inalis ang mga Diyos-Diyosan at sinira niya ang mga haligi, ibinagsak ang mga imahen, at kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na yon ay pinagsusunugan at sinasamba ng Israel at binigyan nila ng pangalang Nehustan. Sabi rito, siya'y nagtiwala sa Panginoon na anupat nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari na nauna sa kanya. Pinuri ng Diyos. Di ba mga kapatid, napansin niyo po yung binasa ko, no? Sabi rito, may isang hari na lumitaw at ang ginawa ng hari na to, ang pangalan niya po ay Hezekiah. No, ang ginawa ni Hezekiah, mga kapatid, no, matagal na panahon pala atin na sinamba ng Israel yung ahas. No? Na kung saan yung ahas na yun, hindi pala talaga dapat yun. Tama ho ba? Kasi sumisimbolo yun sa Panginoon natin. No? Ang ating titingnan ang Diyos, no?
Kaya hindi yung ahas mismo yung titingnan mo eh, no? Kundi yung Diyos Yung statue. na kung saan po ay namatay para sa atin, di ba? Ang Panginoon na namatay para sa atin. Kaya po ano no, kung napansin nyo, sinira ng Diyos yun, pinasira niya po, no? Kasi mga kapatid, hindi sila nabe-blessed eh. No? Walang blessing kasi ang sabi ng Diyos, hindi ko ibinibigay ang aking kaluwalhatian sa inanyuan ng tao. Tama po ba, mga kapatid? No? Diyos ang nagsabi noon, ano? Sabi niya, hindi ko ibinibigay ang aking kaluwalhatian sa ginagawa ng tao, sa inanyuan natin, no? Ang Diyos po ay Diyos. Kaya hindi siya pwedeng mailarawan ng anuman, no? Kaya kung Wala siyang katulad. Opo, kaya kung gagawin pa rin ng tao na ilarawan pa rin siya at yung inilarawan ng tao ay sinasamba pa rin, eh walang pagpapala po. Wala pong biyaya doon. Yun ang totoo, mga kapatid, no? Which is nangyayari po yan sa panahon natin, no? Ginagawa pa rin ng tao. Kaya wala pong pagpapalang nangyayari, no? Imbis po na pagpalain ng bansa natin, bless tayo, hindi nangyayari, no? Well, may nagsasabi, pastor, may mga milagro nangyayari. Well, mga kapatid, sa Biblia po, may sinasabi sa Bible, no, na hindi porke may milagro ang isang bagay Galing sa ay galing sa Diyos. At pwede ring ang Diyos ay mag-grant, di ba? May nakalagay sa Bible na ang pagpapala ng Diyos dumarating sa masasama't mabuti. Sabi ng Bible, no? Pero yung tinatawag nating katotohanan na gusto ng Diyos na gawin natin kung hindi natin nagagampanan yun, mahirap po yun, no? Ano pong sabi ng Juan 4? Tingnan nyo po, binasa po natin kanina, no? Ulitin ko po sa inyo. Sabi po ng Juan 4, ito po nakalagay, datapwat dumarating ang oras na ang sasamba sa tunay na sasamba sa Diyos o sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. No, napakinggan niyo po, di ba? Sabi rito, ang oras ay dumarating na ang sasamba sa tunay na pagsamba sa Diyos ay sasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama, hinahanap ng Diyos ang mga gayong mananamba sa Kanya. Amen po ba ron? So, mga kapatid, napansin niyo po, di ba, na ang gusto pala ng Diyos na pagsamba natin ay sa Espiritu at sa katotohanan. Alam niyo po, eto, no, si Apostol Pablo po may sinabi siya, no, na darating ang pagbabago kung alam natin yung sinabi ng Diyos, no, mula sa kanyang salita. Ano po yon, no? May sinasabi dito na ang Panginoong Jesucristo po, eto na yung panahon na yon na hindi po siya dapat hiwalay sa atin, no? Hindi siya nasa labas natin, no? Dapat po nasa loob natin siya, no? Sabi nga po ang mga totoong born again, no, yung mga tinawag ng Diyos, hindi natin hinahanap si Kristo sa labas lang natin, no? Wala po siya sa labas natin. Hindi natin siya pwedeng hanapin sa inanyuan ng tao, kundi ang sabi ng Biblia, tingnan niyo po ang sabi ng Kolosas, no? Pansinin niyo po, ang sabi ng Bible sa Kolosas. Tingnan niyo mga kapatid, maganda to. Kolosas chapter 1, ito ang sabi ng verse 27 o 26 to 27. Colossians. Ang hiwaga, tingnan niyo po, mapapansin niyo yung sinabi ni San Pablo, no, sa mga Kristiyano. Ito yung panawagan niya sa mga Kristiyano, mga kapatid, no. Hindi na nananawagan ng Bible sa tradisyon, no. Nananawagan siya sa salita. Tingnan niyo po yung 1, 26 to 27. Si San Pablo po, meron po siyang reminder sa mga Kristiyano, no, para tayo po ay i-blessed, no. Pagpalain po tayo. Ito po, 26 to 27, chapter 1 ng Kolosas. 330. Ano po yung makikita nyo po? Kolosas 1, 26 to 27. Sa taas. Opo. Nandito po ata na ito. 27. Ayan po, may nakalagay po dyan, mga kapatid. Ang hiwaga. Opo, yun po yung hiwaga, yung misteryo, no? Ang hiwaga Sige- nasa mahabang sige po, Mami Mavic. panahon ay nililihim sa maraming salit-saling lahi. Tama po. Ngunit ngayon inihahayag na sa kanyang mga hinirang. Hanggang ngayon, hindi kasi alam ng mga tao yung lihim ng Diyos, no? Pero pinapaalam niya sa mga Kristiyano yan, no? Ayan po, mababasa nyo. 27, anong sabi po, Mami Mavic? Sabi, Niloob ng Diyos Tama. na ihahayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hintil opo, na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. tama. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama. Di ba sabi dyan at Mami Mavic nakalagay, makakaasa tayo na makakabahagi tayo. Tama ho ba? May bahagi tayo sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? O, tingnan nyo po ang biyaya ng Diyos dumarating lang kapag si Kristo po ay nasa inyo. Sabi po, no, si Kristong nasa atin, no? Nasa atin siya nakatira, no? Hindi po siya pwede nating isabihin na nandito siya sa pamamagitan ng inanyuan ng tao. Hindi po gano'n. Si Kristo nasa atin, no?
Kaya mga kapatid, mahalaga yun, no? Si Kristong nasa atin. Siya po ang pag-asa natin sa biyaya. Kaya mahalaga po na si Kristo nasa atin. Hindi po siya nasa labas natin. Nasa atin po siya, no? Templo nga tayo. Ang ating claim ay si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo, kung totoo kung kumikilala sa Kanya, nananahan siya sa akin. Templo Ako ang templo niya. Yun po ba? Amen po ba? No? Yun ang sinasabi ng Bible, yung dapat nating sundin. Hindi. Sa ngayon, ang mga tao, iba. Naghahanap No? tayo ng salita. Naghahanap tayo ng milagro, naghahanap tayo ng mga bagay na nasa labas nila. Ang milagro No? ay nasa atin. Nasa loob natin, Tayo mga ang kapatid. gagawa ng Yun yung milagro. lalim ng pananampalataya. No? Nasa loob nyo po yung gumagawa ng milagro. Ang Panginoong Jesucristo, huwag niyong hanapin sa labas nyo, no? Kung totoo tayong sa Diyos. Nasa loob po natin. Alam niyo po kung gagawin po natin yan. Panginoon, nasa akin kayo. Gabayan niyo ako, pagpalain niyo ako ngayon. Kasi ang nagpapala nasa loob niyo po. Gaano katindi yun, mga kapatid, kung Yung isip iisipin natin niyo. at puso. Oh, naalala, yung mga kababayan natin, kasi nahabag ako kasi ang ginagawa ng mga tradisyon ng relihiyon, yung mga ating mga kababayan na naghahanap ng milagro sa labas natin, no? Sa labas nila, hindi po ganun. Malayo pa. Kailangan mo lang ipikit ang mata mo, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, sumaakin kayo. Ang matindi po ba yung biyaya na yan na nakalaan po sa atin? Po. Yan mga kapatid, pagpapalain tayo kung gagawin po natin yan. No? Yan po ang sabi ng Biblia sa atin. Ako, totoo naman eh. May yung salita na yon, may salita sa tao yun eh. Isa lang. Madaling maging tao, mahirap magpakatao. Totoo yun. Di ba? Kahit Sa- naman sino, di ba? Sa akin te? naman, basta may takot ka sa Diyos, ang Diyos na